ng konti, ibininta na niya lahat. Bininta na. Nung maibenta niya lahat, ngayon sobrang yaman nung kanyang pinagbintahan ay siya nga isip na ng isip. Ganun talaga yun. Hasmalang loko siya. So, grabe yung ano niya. Nakakasakit. Grabe yung panghihinayang. Katulad din ng sa amin doon. Maniwala kayo doon sa aming barangay. Maganda ang barangay namin sa Batangas malapit sa Tagaytay. Ang lupa noon, ang isa hektarya, 500,000. 500,000 kalahating milyon. Alam niyo po ba ngayon ang kalahating ang kalahating milyon na yon na binintahan kung magkano ang value ngayon? Imagine nyo, 40 million hindi pa ibenta. 40 million. Ilang percentage ang ROI niya? Hindi namin makompute. 500,000 ang capital niya, naging 40 million. Paano mo makukompute yun? 1,000 ang percentage, ang ROI. 500,000 lang ang bili, ngayon 40 million ang value ng lupa. 20 years after yan, 20 years after. Imagine nyo. Ngayon, nakikita niya yon. Kung hindi niya ibininta, mayamang-mayaman na siya kung ngayon niya bininta. O hindi niya bininta noon. Alam niyo po ang bahay, nagtitiis na natulo ang bubong, hindi mapalitan. Ang bubong ay butas-butas. Sobra naghirap-hirap. Naubos yung 500,000 na yun. Nagkahirap-hirap ang buhay. Halos maubos yung pera. Oo. Samantala, ang kanyang lupa ay kanya yon. Yung 40 million na yon ng value ngayon, kanya yon. Alam ninyo, kayamanan po yung desisyon. Kung hindi po agad siya naging emotional na nagdesisyon na ibenta, mayamang-mayaman na siya. Naku nyo po. Katulad din po yung mga nag-hold ng Bitcoin noon dati. Marami ako mga kakilala dyan na nag-hold ng 30 Bitcoin, 10 Bitcoin. Noong pong naging 3,000 pong dollar, bininta kagad. Noong naging $5,000, bininta kagad. Ngayon po ay magkano? 100,000 dollar. Ay kung ibininta ngayon nila, di ba, ang laki ng pera po yon. Kaya ngayon, dito po, natuto na tayo sa mga bagay na yan. Kaya yung may mga Corvette po dito, may mga Ike token, huwag nyo basta ibibinta. I-hold ninyo. Kasi ang laki po ng community natin. Laki ng community. Mag-aagawan yan. Wala nang pupuntahan niya kundi tumaas ang tumaas. Hindi nila ibabargin yan. Napaka nila. Kunyan, pag-aagawan yan. Kasi nga ang community natin napakarami. Imagine nyo, ang 60 million, sabi natin mahigit na 60 million. Ay ang target 100 million members ang target. This year itong taong ito 100 million. Kaya bang maabot ang 100 million hanggang December? Kaya magsabi. Hanggang December 100 million. Kaya sir, lalo na kung lalabas ang value niya ngayong April at tumaas ng tumaas. Yes, kaya pong maabot ang 100 Kaya sir. million. Bakit? Lalabas ng di ba mag-i-retrap na tayo. Lalabas ang exchange niyan. May staking tayo, kukunin pa ng Planet tayo sa Cbit. Lahat na yan ay kabi-kabila ang pag-uusapay Corvette. Ngayon, babalik at magsasama pa. Ang mga dati po membro, pag bumalik na po yan, di positive, babalik sila. Magsasama na po sila. Bakit? Hindi na sila mapapahiya Tama po ba? Hindi na sila mapapahiya kasi natutuo na yung pinag-iisipan nila na scam, yung pinag-iisipan nila ng mali, na masama, talagang sobra ang galit. Ngayon magkakabaliktad po yun. Pag bumalik po mga yung magsasama pa, sorry, hindi pala totoong kalukuhan lang ito. Hindi pala totoong scam. Totoo pala ang crowd one. Ganon. Ito sumali kayo, bumalik kayo, bumili kayo. Kaya ngayon, ang 100 million members, kayang abutin po yan December. Maniwala kayo. Pag nagbalikan po lahat. Kasi magsasama na po yan. Magsasama na po ng kanyan. Uy, tumaas ang kwan Tumaas yung, nagulat ako parang may bumibili Wait lang, sa aking account. May bumibili ng mga package. Wait lang Chichi ko. May nabili Nagkukan Nakikita ko dito.
Wait lang, may mga bumibiling ko na. Oy, oo nga, meron niya. Oh, may nagkuha, no? Hmm. May, hindi ko nakikita, may mga bumibili ng package. Kaya nadadagdagan ng points. Wait lang. Kung kasi nakokontrol po ito. Nakokontrol sa account kung sino po yung nabili. Kung may, kung may mga history. Oh, yan, may mga history nga unang kuhan. Kita nyo? Nagsisimula na ulit nagbibilihan na ulit ng package. Imagine nyo, babalik ko ang kuhan, January 24. Ganoon din ang kikot sa ED. Makikita niya. O, earth to water. Earth to air. Kaya kita nyo po yan sa inyong mga account kung kayo mayroong mga structure. Kaya babalik po ang network natin. Ako, hahataw ulit yan. Magkakahatawan. Parang kung para tayong series, binubugbog tayo kasi ang bida, binubugbog tayo, bandang huli tayong mga bida, babangon. Okay nyo? Alam nyo ba yung mga mga natin ito, bugbog na bugbog sarado eh. Oo. Oo. Mga ugod kayo ay naghihintay sa wala. Kayo mga nasa karaduan hanggang ngayon, kayo wag nang umasa, wag na kayo, 'di ba ganyan ang sinasabi? Mga ugod kayo, wala kayong aasahan diyan, hindi totoo yung karaduan. 'Di ba ganun ang ganun, 'di ba ganun ang mga Oo. sa una, sasapukin ka, Yung mga negative. o mga negative, satabihan ka. Wala ka na, para si Tanggol. Dani, Oh, kwento ko lang sa inyo ha. Meron tayong leader, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Sabi niya, ay bro, pwede bang i-block muna kita sa Facebook kasi kinukulit ako ng mga member ko na ito ay meron na raw yung ating token, may mga na daw. Sabi niya, na ano daw siya na ano kasi nag-negative na nga eh. Alam mo, yung pag nag-negative ka na kasi ay kahit na anong magandang pinapakita ng C1 ay negative na. So siya daw ay nakikita yung mga post ko kasi friend ko, 'di ba? Pag friend ko kayo, makikita niyo yung mga post ko, halos araw-araw ko nagpo-post, 'di ba? Kinokolot siya. O sige, sabi ko sa kanya, ano mo na lang, wag naman yung black, sabi ko, i-unfollow mo na lang, hindi mo na makikita yung mga post ko. Sabi yung gano'n sa kanya. Pero sa isip-isip ko, pag meron na itong pag ito'y nagkatotoo na, wag niyo akong lalapitan. Mo yan, manager 3 na siya, nag-negative dahil nga sa mga nangyaring pagsubok. Ngayon, ayun na, malapit na. O sige, inaabangan ko ngayon na lumapit sila. Pag lalapit sila, sige, punta kayo sa YouTube. Wala akong panahon magpaliwanag. Di ba? Di ba yung sinasabi ni Sir Anton, sa hirap, wala kayo. Sa ginhawa, nandyan na, saka kayo lalapit. Unfair naman sa amin yun, di ba? Pero meron namang solusyon. Punta kayo sa YouTube ni Sir Eddie. Nandun lahat ng update. O, mag-aral din kayo, manood din kayo. Kasi hindi naman sila nanonood eh. Wala nang interest eh. Di ba? Pero kayo, na di ba, lagi ako nagpo-post. Mag-ano kasi yan sa inyo eh. Di ba, mag-a-appear yan sa inyo pag ako nag-post. Yung mga friend ko, di ba? O, maswerte kayo kung kayo nanonood ng mga update na yan dahil nasusubaybayan nyo yung nangyayari sa company natin. O, kayo yung mga magbe-benefit ng malaki na sinasabi namin. Buhay na buhay ang pag-asa. Kayo na hindi natinag, kayong mga nagtiyaga, ay kayo yung makikinabang kagaya namin. Kaya nga kami ay saludo
sa mga nakikita namin dito sa ating GC sa Zoom na mga matyaga o Bondo, yung sabi ni Coach Danny, binubugbog na tayo parang Fernando po. Pero at the end of the day, di ba? Lagi ring bida eh. Simple yung bida sa bandang huli, siya rin din yung magbubugbog. So tayo rin yung magbubugbog. Pilipino. Filipino Yung series. Danny, tama ba? Ganun o yun. Sige. Kaya sabi nga ni Senator Anton, lagi kong narinig sa kanya, nag-stay tayo dahil ipoprove natin na mali sila. You prove them wrong sa mga iniisip nila. Di ba? Kasi mababaliktad po yan eh. Once na yan ay nakipera na, nasa global exchange na yung Corvette token natin, mababaliktad na po yan. Hindi na po negative ang magiging tingin nila sa ating C1. O, doon na tayo magiging bida. Kasi totoo yung sinasabi natin. Di ba? Hindi tayo nag-buong dito ng istorya lang dito. Hindi. Ayun, Coach, Oo. Coach Eddie, magkukondin yun. Mag-uuto-utuan din yun. Mag-ignore din yun. Kung magtatanga-tanga nyo, kunyari hindi nila alam. Di ba? Nabida tayo. Di ba? Hindi nila din papansinin na tayo bida. Sabihin nila, ay ganun pala yun. Nangyari nga. Di ba? Hindi na big deal sa kanila yun. Nangyari na, di ba? Ganun kasi mga kontrabida. Pag talo na, tahimik na. Ang bida, kanyan, matatag. Pero nakikita-kita ko na, nakita-kita ko na ang mangyayari. Bandang huli ko, CD. Oo. Ngayon pa lang, Coach Ede, di ba pag wala tayong meeting, anong dami nating natatanggap na message? Di ba? Bakit daw walang Zoom? Kailan daw ba magkakaroon ng Zoom? Sabi ko, sorry, ay kami lahat may trabaho. May trabaho po kami, wala nang makapag-open ng Zoom. Ay, sorry po. Pag may time po, may time. Pag may time. Eh, kailangan pa naman din nilang malaman. Ay, di yun ang kuwan ngayon. Minsan ay kuwan eh, naabot ng 7 tao na nagtatanong sa akin na bakit daw walang meeting. Ay, di ba tayo alos araw-araw tayo dati, Coach Eddie, yung mga nakaraan. Alos araw-araw tayo eh. Kasi nga ako, wala pa akong trabaho noon. Kaya nga, namimiss nila eh. Namimiss nila. Kaya nga darating araw, ay, yun nga, naku, maghintay kayo, wala pang tayo. Wala. Wala pa banyo. Ay kung $1 na ho ang kuan, $1 na ang Corvette. Tapos isang buwan na walang kuan, isang buwan na walang meeting. Isang buwan na walang meeting. Hirap na hirap siguro sila. Saan kaya sino Kalooban. kaya pwedeng pagtanungan? Wala nagbubukas ng meeting eh. Gustong-gusto pa naman nilang bumili at hatawin. Kaso wala na silang maabutang meeting. Dati busy-busy na. Nung kasi araw-araw ang meeting ayaw nilang pumasok. Nagkabaliktad. Kaya kuwan kayo, magkuhan kayo, tag dito. Magtanong kayo yung mga nasa loob. Baka may mga tanong kayo, mga nasa loob, yung mga may problema po sa account. Pwede po kayo, i-grab nyo na po yung opportunity. May tanong dito si Ma'am Sige po. Jana. Sabi niya, Coach Danny, Mhm. ask ko lang po kung yung mga walang package pero may Corvette token, ano ba yun? Nakapag-update sa Web3 pero di pa naka-KYC, makakapag-stake pa rin po ba sa February 6 kung hindi naka-KYC? Ay, kuwan po yan. Ang tanong po doon ay
Importante kasi ang KYC eh. Tama. Oo, kasi kung sasagutin natin, tawag dito, Tita Gloria, na pwede, parang hindi natin binigyan ng pansin ang KYC. Uunahin muna ang KYC. Kasi yun sa security Tama. po yun eh. Kung sasagutin natin, yes, pwede po. Kasi ngayon, di mababaliwala yung pinaka-importante si security natin. Security kasi natin ang KYC, di ba? Yes po. Pwede naman na walang kwan po, walang KYC. Ang problema, parang kwan, parang nakakalungkot. Parang hindi ka rin Actually, captain. bro, pwede naman. Pwede naman, na oo. Kaya lang, Ibigyan lahat ng chance kasi, ng chance na makabukas ng wallet. Actually, lahat nakakabukas na ng wallet ngayon, pati oo. mga elementary. Ang disadvantage lang ho nung kasi pag hindi nag-QS, halimbawa, mabubuhay ang network, mag-network, ano ho. Oo. Ang maximum lang po na pwede nilang i-withdraw 5,000 euro lang. Hindi na po Oo. pwedeng hihigit doon pag hindi naka-KYC. Makaka-withdraw pero hanggang 5,000 lang yung mawi-withdraw niya na value. Kung ang value ng token niya ay may 5,000, siyempre, aantayin niya tumaas yan eh. Hindi naman niya Oo. ibibenta siguro kagad, lalo kung alam niya na tataas siya, gaya ng sinasabi natin, huwag mo nang benta dahil mura pa, ay yun. Siyempre, hindi bibenta yan. Pag umabot na ng 1 euro, sabi na natin 1 euro, di ba? Mahigit 5,000 pa lang yung token niya sa loob. Di hanggang 5,000 lang pwede niya i-withdraw. Hindi may iwan yung iba. Kaya talagang magki-QIC pa rin yan. At saka, Pero kwan yun, ngayon, mahirap Coach Eddie na ma-recognize ng company pag hindi nag-KYC. Ikaw ba naman, sasama ka sa isang community na hindi ka papansinin? Membro ka, halimbawa, pumunta ka sa isang Pwede. community. Membro ka, pero hindi ka tinatawag eh. Kasi nga, sino ka? Oo. Hindi namin ko kilala eh. Kasi nga, ang KYC kasi para ma-recognize na iyo yun. Ikaw yun. Taga roon pala ito. Ito palang kuwang ito ay Pilipino. Ito pala ay na dito. Mare-recognize ka. Pag nagkaroon ng problema, paano ka makapag-support? Pag nagkaroon ng problema. Yun po yung masakit doon. Pag nagkaroon ng problema, sino ka ba? Yun ang tanong. Hindi ka kilala ng company. Sino ka ba? Wala ka naman dokumento eh. Parang robot ka yata eh. Pero kung may dokumento ka, mabilis 'yon. Kung to Pilipino ito Kasi passport ang pinasok nito. Si kung pala ito 'Di ba? Kaya importante po ang KYC. Napaka-importante po ang KYC. Sa totoo lang.